Isang karaniwang umaga, ang pamilya ng Baron ay abala sa pagtikim ng kanilang pagkain at gayunpaman sa sandaling iyon, biglang pumasok si Raquel sa silid kainan at nagbalita na may isang Myrtle Gash na papunta sa lungsod. Agad na tinanong ng Baron kung nasaan si Kapitan Senef. Sumagot siya na ang mga ito at kasama ang kanyang mga tauhan ay nasa hunting at hindi babalik sa loob ng 2 araw. Nang malaman ito ay iniutos ng Baron na makipag-ugnayan sila sa guild ng mga adventurer. Si Allen na naririnig ang lahat ng ito ay humingi ng pahintulot na tumulong upang pigilan ang halimaw. Pinagalitan siya ni Cecil at pinapaalala na isa lamang siyang lingkod. Gayunpaman, tinanggal ni Allen ang laso sa kanyang katawan at nilinaw na siya rin ang mangangaso ng pamilyang Granville at wala nang sinabi pa at agad siyang nagtungo sa entrada ng lungsod. Habang nasa daan, nakita niya ang mga mamamayan na tumatakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Ipinaliwanag ng ating bida na ang Myrtle Gash ay isang halimaw na rank B at ang mga adventurer ng bayang iyon ay walang kahit kaunting pagkakataon laban dito. Sa kasamaang palad para sa kanya, nagamit na niya ang lahat ng kanyang MP noong umagang iyon para mag-farm ng XP ng mga kakayahan at nang makarating siya sa entrada ng lungsod, narinig niya ang isang lalaki na nagmamakaawa sa mga gwardya na iligtas ang kanyang asawa at anak na babae na naiwan sa loob ng karwahe. Tumingin si Allen sa direksyon na iyon at nakita ang napakalaking halimaw na malapit nang hulihin ang mga ito. Hindi papayag si Allen na mangyari iyon kaya't tumakbo siya papunta roon at mula sa kanyang grimoire ay naglabas siya ng isang bakal na bola at inihagis ito sa mata ng halimaw. Dahil nawalan ng isang mata ay nagalit ang halimaw at agad siyang hinabol. Muntik na siyang tamaan ngunit nakaiwas si Allen at tumakbo papunta sa kagubatan upang magsilbing bitag at habang tumatakbo, patuloy niyang iniiwasan ang mga atake ng halimaw. Sa isang sandali ay sinilip niya ang kanyang grimoire at nadiskubre na napupuno na muli ang kanyang MP, hindi siya nag-aksaya ng oras at inayos niya ang kanyang mga invocation at nakatuon lahat kay Papillon. Pagkatapos nito ay pinapasunod niya ang halimaw at habang ini-invoke niya ang mga papilon, nalibang muna ang halimaw sa mga ito ngunit hindi gumana ang epekto ng pagtulog sa halimaw. Inisip ni Allen na masyadong mataas ang resistance nito kaya nag-invoke pa siya ng mas maraming papilon. Subalit kabaligtaran ang nangyari dahil sa lalong nagalit ang halimaw at sinira ang mga papilon, pagkatapos nito ay naglabas ito ng isang malakas na ugong na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin ang ating bida na patuloy na tumatakbo mula sa halimaw at pagkaraan ng ilang minutong pagtakbo, tuluyan niyang nawala sa paningin ang halimaw at nang makita niyang walang epekto ang kanyang mga invocation, nagpasya siyang bumalik sa bahay at kinuha ang kanyang kapa at naghanda. Gayunpaman sa sandaling iyon ay nakita siya muli ng halimaw at nagsimulang habulin siya. Sa sumunod na eksena lumipas na ang 3 araw at sa wakas ay nakabalik si Allen sa lungsod at sa entrada, tinulungan siya ng isang gwardya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nang magising siya ay kasama na niya sina Cecil at Sebas. Masaya si Cecil na maayos siya ngunit pinagalitan siya dahil pinag-alala niya ito at nang makita ni Sebas na maayos siya, sinabi nitong maghanda siya at ipaalam sa Baron ang lahat ng nangyari. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakaharap na si Allen sa Baron, humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya natalo ang halimaw at nagdulot pa ng problema, ngunit sinabi ng mga matatanda na huwag siyang mag-alala at kinilala pa ang kanyang katapangan. Iniabot ng Baron sa kanya ang 2 supot ng gintong barya at ang isa bilang gantimpala sa paglayo ng halimaw sa lungsod, at isa pa mula sa pamilyang kanyang nailigtas. Pagkatapos nito ay sinabi ng Baron na sa mga susunod na pangangaso ng halimaw ay subukan niyang lumayo pa sa lungsod. Nangako naman si Allen na susundin iyon at ilang araw ang lumipas at ang ating bida ay nangangaso ng mga halimaw gamit ang kanyang bagong espada na gawa sa mithril. Matapos niyang mapatay ang isang higanteng langgam at naalala niya ang mga oras na ginugol niya sa pag-eeksperimento. Kaya tinawag niya ang mga Hawkins na lumilipad sa ibabaw ng kagubatan at inutusan ang iba na lumayo muna. Pagkatapos nito ay ginawa niyang card ang isa sa mga Hawkins at naglabas siya ng iba't ibang bagay mula sa kanyang grimoire. Pagkatapos ay pinahulaan niya sa isang Hawkang kung anong bagay ang nasa loob ng supot at nahulaan nito ng tama. Ganoon din ang isang kakatawag pa lamang niya subalit nang tawagin niya ang isang Hawkang na malayo ang lipad, hindi nito nahulaan ang laman. Muli niya itong sinubukan sa isang bagong ininvoke at tama ulit ang sagot nito. Bilang huling pagsubok ay ininvoke niya si Popo kaso hindi nito nahulaan ang bagay at matapos ang eksperimento, isinulat niya sa kanyang grimoire ang lahat ng kanyang natuklasan.
Napagpasyahan niya na ang kaalaman ng mga invocation ay mananatili sa kanila hanggat buhay ang nag-i-invoke sa kanila. Lumipas ang ilang buwan at bumalik si Maihei sa akademya at di nagsayang ng oras si Allen at agad siyang nagsanay kasama nito, ngunit gaya ng inaasahan ay natalo siya. Pagkatapos nito ay sabay silang nagpunta upang kumain ng tanghalian. Habang nakaupo sa mesa ay ikinwento nila kay Maihei na nakalaban ni Allen ang isang Myrtle Gash at nagulat ang nakatatandang kapatid nang marinig ang kwento, ngunit nilinaw ni Allen na hindi naman ganoon kalala ang nangyari. Tinukso pa siya ni Cecil at pinapaalala na pagkatapos ng laban ay natulog siya ng 2 araw. Sa gitna ng usapan ay tinanong ni Thomas si Maihei kung kaya ba nitong talunin ang halimaw na iyon at sumagot si Maihei na hindi. At wala rin siyang magiging pagkakataon laban dito at bigla namang pumasok ang isang sundalo na may dalang mahalagang balita. Lumipat na ang puting dragon at nagulat ang lahat, ayaw magsayang ng oras ng Baron kaya inutusan niya ang mga kabalyero na suriin ang mga minahan, ngunit iminungkahi ni Senef na hanapin muna ang bagong pugad ng dragon at pagkatapos ay suriin ang 4 na lugar ng pagmimina. Tinanggap ng Baron ang ideyang iyon at nag-alok si Maihei na sumama sa kanila ngunit tumanggi si Senef. Sinabi nitong masyadong mapanganib ang misyon at maaaring tumagal ng ilang buwan, samantala ibang bagay ang iniisip ni Allen at mas magiging mahirap na ngayon ang pangangaso ng mga halimaw dahil kasama na ang mga kabalyero sa paligid. Kinabukasan, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang puno, sinuri niya ang kanyang grimoire at nadiskubre ang isang bagong kakayahan na tinatawag na share, dahil naiintriga ay sinubukan niya ito sa isang hakang at sa sandaling iyon ay may nangyaring kamangha-mangha. Nagsimulang makita ni Allen ang paligid sa pamamagitan ng mga mata ng ibon, dahil dito ay napagmasdan niya ang buong kagubatan mula sa himpapawid at nagawa pa niyang kontrolin ang mga galaw nito, para sa kanya ay parang naglalaro siya gamit ang maraming karakter ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinubukan niya ang mas kakaibang bagay, nag-invoke siya ng maraming Hawkins, ginamit ang kakayahan sa lahat ng ito at gumana naman ito subalit nang subukan niyang gawin din ito sa ibang mga nilalang, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Doon niya natuklasan na may limitasyon ang kakayahang iyon at pagkatapos niyang mag-isip sandali, naunawaan niyang ang limitasyong iyon ay nakadepende sa kanyang talino o intelligence at habang tumataas ang kanyang mga estadistika, nagawa niyang kontrolin ang hanggang 6 na invocation ng sabay-sabay. Dahil dito, bumuo siya ng isang maliit na koponan ng mga nilalang at pinapapunta ang mga ito upang manghuli ng mga halimaw ng sila lamang. Nagtutulungan ang mga invocation at may ilan na nagpapatigil o nagpapa-immobilize sa mga kalaban, may iba na umaatake at mayroon ding nagbibigay ng suporta sa buong koponan. Dahil sa estratehiyang ito ay nagawa nilang talunin ang maraming halimaw, bukod pa rito ay natuklasan ni Allen na ang isa sa kanyang mga nilalang ay kayang gumawa ng isang prutas na kayang magbalik ng 1,000 puntos ng magic. Ngayon na maayos na ang organisasyon ng kanyang koponan at doon ay napansin ni Allen ang isang mahalagang bagay. Kaya niyang makakuha ng karanasan araw-araw kahit hindi siya personal na naruroon sa laban, kalaunan gamit ang kakayahang share ay minamasdan niya ang kanyang pamilya mula sa malayo at nakita niya ang kanyang kapatid na nagsasanay, ang kanyang ama na nagtatrabaho at ang kanyang ina na nag-aalaga sa munting bata. Dahil sa emosyon ay nag-iwan siya ng isang gintong barya sa bintana ng kanilang bahay, mula sa mansyon ay nangako si Allen na magpapadala siya ng mas maraming pera sa kanila buwan-buwan.